In the name of those, ano po yung parusa sa ngayon, President Seta, doon sa mga kumpanya na hindi po nagbigay ng 13-month pay on time o hindi talaga nagbibigay at all ng 13-month pay? Kasi sa tingin ko, walang ngipin po itong batas natin tungkol sa 13-month pay or mga kumpanya na naglalapag sa 13-month pay. Walang ngipin yung batas na yan. Actually, tama ho kayo. Wala pong specific na penalty na pwedeng i-impose sa mga korporasyon at establishments. No? So tingin ko ho, tama ho kayo, kailangan i-amenda yung batas. No? Walang penalty, talagang walang ngipin po. Okay. That's the reason why I've been talking to my Legis team. Pinag-iisipan namin, pinag-aaralan namin, na yung batas na yung bill na ipapasa ko, hopefully maging batas yun, na mag-i-impose ng fine sa mga kumpanya na hindi nagbigay ng 13-month pay on time through the LGU. Dahil every single year, lahat ng kumpanya kailangan mag-renew ng kanilang business permit. Bago makapag-renew ang sino mang negosyante ng business permit sa PPLO, kailangan kumuha ng clearance sa DOLE o NLRC. Kapag merong complaint tungkol doon sa 13-month pay na hindi nagbibigay, then i-hold yung PPLO permit until mabayaran yung 13-month pay plus multa. What do you think of that? Sa Valenzuela ho, meron kaming by ordinance create na office, ito yung Workers Affairs Office, na ito po ang puntahan ng mga kasi marami kaming factories, Your Honor. So, at dinalo ko yun at marami rin marami nagbabiolate. Correct. Tama ko. Iba-ibang tama ko kayo. Samot-samot violation na ron. But at least meron hong In the last hearing na magkaroon o magsuot ng body-worn cameras ang lahat ng mga field inspector at sinabi nyo walang budget. So ako po yung magpo-propose. Nandito naman yung ating chairman ng finance. 50 million pesos siguro para sa body-worn cameras. Nang sa ganyan lahat ng field inspector kailangan may susut niyan. Kasi nga po, napapansin ko, pupunta ang isang field inspector sa isang kumpanya, makikipag-usap sa opisina, kausap ang accounting at HR, nakasara ang pinto, hindi man lang sinasama sa pag-uusap ang mga manggagawa. Hindi man lang in-inspect yung working area. Pag uwi po ng DOLE inspector, may dala-dala ng envelope. Bahala na kayo sa inyong isipin kung ano laman ng envelope na medyo makapal-kapal. At yung iba, nagtututpik-tutpik pa, busog na. So kaya with that body-worn camera, I think matitigil siguro yan. Envelope, hindi yung Christmas card. Envelope, sabi ng mga manggagawa mismo eh. Kasi nga po, Mr. President, dapat make it a policy kahit na may body-worn camera, habang wala pang body-worn camera, pag nag-inspect sila, kinakausap po yung mga manggagawa. Pinupuntahan po yung working area. Inspectors ninyo, kung sino po yung mga kumpanya in-inspect nila at ano po ang nangyari doon sa mga in-inspect nila, mga kumpanya, especially sa Kamanaba na kung saan ako po'y gumawa ng physical inspection kasama po yung mga taga-DOLE. At ibabangga ko po yan, yung report ng mga tauhan ninyo versus yung report ng team ko nung pumunta. Dahil kapag may nakita ako doon na pinuntahan nila at chinek nilang pasado, hindi pasado sa amin, may usapan tayo, it's either maparusahan, which is pinakamababa, ay masuspindi o masibak. Inspector dahil hindi niya nagawa ng tama yung kanyang trabaho, meaning pinasa niya ang isang kumpanya sa kanyang ginawang pag-inspeksyon, pero yung pala may violation at hindi nagbibigay ng minimum wage man lang. Wala. Ma-high blood tayo nito. Kasi ako po sa Kapanaba, when I went there, halos lahat ng kumpanyang pinuntahan ko, ang lalaking kumpanya to, hindi naman ito mga mom and pops store. These are big companies, manufacturing companies, na talagang hindi nagbibigay ng minimum wage at all. At meron pang isang kumpanya na nagdi-discriminate. Pag yung babae, mas less ang sweldo kaysa sa mga lalaki. Pag sa mga lalaki, libre ang uniforme, sa mga babae, hindi. Pag sa mga babae, walang 13-month pay, sa mga lalaki meron. Yung mga ganun ba? Nung pumunta ako na
na-flag ko yun. Pero yung Dole na pumunta na months before me, hindi na-flag yun. So dapat yung field inspector na yun maparusahan. Dahil yung sinasabi ko na pumunta sa company ng pag-inspect, paglabas may envelope. Yung sinasabi ko po ay totoo to. Hindi ko po katang isip to. Mr. President and Senator Raffy, meron ho silang 1,200 field inspectors nationwide. Okay. 1,210 to be exact. Which I think konting-konti to considering ang registered business sa buong Pilipinas is more than 1 million. That's correct. Pero doon po sa katanungan niyo po, wala pa raw ho silang nadi-dismiss na field inspectors. Wala man na napaparusahan? Then, Dole is not doing their job. Baka magbagong isip ko. Baka ipitin kong budget nyo kung gano'n, magsisinungaling kayo sa akin.